The Bone Collector in Mexico kamakailan lang. Natuklasan ng mga awtoridad sa Mexico ang humigit kumulang na 3,787 piraso ng buto na nagmula sa hindi bababa sa 17 magkakaibang biktima ng pagpatay. Ang salarin sa kasong ito ay kilala bilang isang bone collector. Isang taong may malalim na pagkahumaling sa pagpatay at pagpuputol-putol ng mga katawan ng kanyang mga biktima. Ang killer na ito ay hindi pa rin lubusang nakikilala ng publiko. Ngunit ayon sa mga awtoridad, 72 taong gulang na siya nang mahuli. Siya ay naaresto kaugnay ng pagpatay sa isang 34 na taong gulang na babae na kanyang pinutol-putol gamit ang isang hakso. Ngunit nang magsimula ang mga pulis na imbestigahan ang kanyang bahay, natuklasan nila ang tunay na lawak ng kanyang mga krimen. Sa masusing paghuhukay, natagpuan ng mga pulis ang libu-libong piraso ng buto at mga labi ng mga biktima. Kasama rin sa mga nahanap ay 71 larawan, 8 cellphone, isang timbaan na puno ng alahas ng mga babae at mga videotape kung saan makikita ang lalaki habang pinapatay ang kanyang mga biktima. Ang mga biktima ay kanyang pinutol-putol ng napakaliit, kung kaya't ang mga piraso ng kanilang katawan ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Nabigla at natakot ang mga pulis nang malaman ang lawak ng krimen. Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagsasagawa ng DNA testing sa mga buto upang makilala ang mga biktima na marahil ay nakalista bilang mga nawawalang tao. Samantala, ang pagkakakilanlan ng serial killer ay nananatiling lihim at hindi pa inilalabas ng mga awtoridad. Isang farmer ang hininto ng mga taga-LTO habang nakamotor. Bago siya pinababa, may nakita ang mga taga-LTO na kutsilyo sa likod niya. Agad-agad siya pinababa ng motor at pinag-explain kung bakit may dala siyang kutsilyo. Maayos niyang ipinaliwanag na gamit niya ito sa kanyang trabaho bilang magsasaka. Paulit-ulit niyang sinabi, "Farmer ko, sir," para ipakita na hindi siya mapanganib at kailangan niya talaga ang kutsilyo sa kanyang hanapbuhay. Pero hindi siya pinakinggan ng mga taga-LTO. Dahil sa sobrang panghaharas at pressure, hinila siya habang nasa motor pa siya ng mga taga-LTO hanggang sa napaupo na siya sa kalsada. Habang kinakaladkad siya, wala siyang magawa sa sitwasyon. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinaniwalaan. Hanggang sa dinala siya sa police station para imbestigahan. Hanggang ngayon, nandoon pa rin siya at hindi pa malinaw kung ano ang mangyayari sa kanya. Maraming nagtatanong kung bakit hindi siya pinaniwalaan agad at bakit parang sobrang harsh ang trato sa kanya. Marami rin ang nagsasabi na sa pangyayaring ito, lumalabas na ang batas ay para lang talaga sa mayayaman. Para sa'yo, tama ba ang ginawa ng LTO kay Manong Farmer? O dapat bang may pagbabago sa sistema?